Samantala, kaugnay pa rin ang mga kaganapan sa pagitan o enkwentro sa pagitan ng MNLF at Abu Sayyaf. Makakapanayan po natin sa linya ng telepono si PNP Chief Superintendent Generoso Serbo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang tanghali po, General Serbo. Si Kirby po ito. Magandang tanghali din po at sa ating mga nanonood. Apo, General, kamusta na po o ano po yung pinakahuling datos sa bilang po ng mga nasawi at nasugatan sa pagitan po ng enkwentro ng MNLF at ng ASG po? Well, sa mga oras na ito, hinihintay ko pa rin naman yung official report ng ating mga ground commanders dyan sa probinsya, dyan sa apektadong lugar, dyan sa Sulu. But then, base naman din sa mga huling statement ng ating provincial director dyan, ginagawa naman nila ang lahat na magagawa nila. Nang sa ganun maiiwas natin na madamay yung ating mga innocent bystanders dyan sa nangyayaring gulo between MNLF and the Abu Sayyaf group. Pero ganun pa man, ginagawa natin ang lahat sa pakikipagtulungan na rin sa ating mga kapatid from the Armed Forces of the Philippines. Okay, General, wala pong papel ang gobyerno sa sagupaang pong ito. Pero ano po ang ginagawang aksyon ng Philippine National Police at ng maging AFP po para po maibalik po yung peace and order sa lugar? Sigurado po marami tayong mga kababayan doon na natatakot po dahil po doon sa enkwentro po na naganap doon sa dalawang grupo. Well, ayun nga, pasi naman din sa pahayag ng ating mga ground commanders dyan sa area na yan. Kaya ginagawa nilang lahat ng sa ganun, unang-una, huwag madamay sa palitan ng putok. Yung ating mga inosenteng mga kababayan na maaaring malagay sa crossfire between the classes nga ng mga magkabilang grupo. At siyempre, ang nilalayon din natin na sana may balik natin sa normalidad sitwasyon dyan sa probinsya po ng Sulu. Nang sa ganun kung ating babalikan, meron tayong may mga ipinopromote tayo ng mga peace agreement, peace covenants dyan sa mga grupong yan. At yung mga ganitong hindi pagkakaintindihan ay hindi makakatulong para marating natin ang ganap na kapayapaan dyan sa probinsya ng Sulu. Okay, General, para lang po sa kapatiran po ng lahat, ano po ba yung tunay na dahilan kung bakit po nagkaroon ng enkwentro sa pagitan po ng MNLF at ng Abu Sayyaf in the first place po? At ano po yung kinalaman doon po sa pagkaka-hostages ng dalawa pong miyembro ng TV crew ng mga Pinoy? At kasama na rin po yung Jordanian journalist na si Baker Atiani. Sa totoo lang, maraming mga lumalabas na teorya at mga istorya na allegedly, hindi pa rin naman natin na i-confirm, ay nagtatalo sila tungkol sa issue ng mga kidnapping activities na ginagawa ng Abu Sayyaf group. At dahil nga dito meron silang hindi na pagkaunawaan na dumating kwentro o palitan ng putok between the two groups. Pero ganun pa man, hintayin na lang natin na matapos talaga yung pagdideripika sa mga informasyon na to, nang sa ganun ay maihatid natin kung ano ba yung talagang validated motive as to the reasons bakit sila nagpapalitan o bakit sila nag-aaway. Okay, panguling katanungan na lang po, General. Ngayon po ay may patong na may nanghingi po ng ransom ang Abu Sayyaf na 3 milyon para po mapalaya itong Jordanian journalist na si Baker Atiani. Ano po ang ginagawa ng PNP tungkol po dito at ano pa po yung dapat pa pong sundin or gawin pa po ng ating pamahalaan para po dito? Yun nga, kung ating babalikan, matagal na nga rin itong issue ng pagkakakidnap dito sa grupo ni Atiani. At noon pa man, 8 months ago, nagkaroon na ng mga demand para sa ransom money, para sa kanilang paglaya. Pero ito nga, patuloy naman tinitignan at ang concern pa rin naman dito ng ating mga security forces, mailigtas natin ng buo itong si Atiani. Pero yun nga, buti na lang at more or less, nabawasan yung ating problema dyan with the release itong dalawang Filipino crew ni Atiani. So sa ngayon, kailangan na lang natin tutukan itong problema natin with Atiani. Okay po. General, panghuli na lang po. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na syempre po nag-aalala po, lalo na po yung mga kapamilya po nila ay nasa bahaging yun po ng Sulu. So ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan po natin? Well, umasa po sana yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga may kamag-anak dito po sa area apektado na
umasa po kayo na ang inyong Philippine National Police, base na rin sa mga kautusan ng ating liderato dito sa Camp Crame, ay gagawin po natin ang lahat in cooperation with other security agencies tulad ng mga kapatid natin from AFP na ma-ensure ang kaligtasan po ng ating mga kababayan with regards to this ongoing conflict between the MNLF and the Abu Sayyaf group. Alright. At isa po ang Telebisyon ng Bayan sa pagpapanatili po ng inyong kapayapaan dyan po sa bahaging yan ng maraming salamat po si PNP Spokesman General Generoso Servo Jr. Maraming salamat din po. Magandang hapon.